Nahilig sa pagkain ng mga exotic foods si Andoy. Halos linggo-linggo, may pagkain kakaiba siyang natitikman. Mga uod, insekto, at kahit na mga kakaibang prutas na para sa iba ay hindi naman kinakain. Subalit sa tanang pagkain na tikman niya, may ibang lasa pa rin siyang hinahanap. Hindi niya yun mawari hanggang sa isang gabi, aksidente siyang nakakain ng anay nung may nahulog sa bibig niya mula sa kanilang bubungan. Naisip niya tuloy na yun na marahil ang kanyang ninanais na kainin. Isang umaga, maagang nagising si Andoy. Dala niya ang baretang pangbungkal niya ng mga tuod. Naganap siya ng posibleng pamahayan ng anay. Sana ito na nga talaga yung hinahanap kong sarap. Wika nito sa kanyang sarili. Dumiretso siya sa kakauyan para maghanap ng bahay ng anay. Ilang mga marurupok na tuod ang kanyang hinalungkat, subalit wala talaga siyang nakita. Napagdesisyonan ni Andoy na sa ibang lugar na lang maghanap ng bahay ng anay. Kung kaya, binitbit niya ang kanyang baretang dala at saka nagsimulang maglakad. Nakakailang hakbang pa lamang ang lalaki noong may napansin siyang nakaumbok na lupang malapit sa isang patay na puno. Biglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Kung kaya dali-dali niya yung pinuntahan. Walang mapaglagyan ang tuwang nararamdaman ni Andoy ng mga sandaling yon. Dahil ang kanyang nakita ay isa palang bahay ng anay. Sinubukan niya yung tibagin ng kaunti. At natakam siya nung makita niya ang mga anay na mas malaki pa kumpara sa kadalasan niyang nakikita. Ito na siguro yun. Pagkawika niya ng mga katagang yon, ay kinuha niya agad ang dala niyang pangbungkal ng lupa at saka sinubukang bungkalin yon. Malapit na sana niyang tuluyang masira ang bahay ng anay nang bigla niyang maisipang ilagay yon sa dahon ng saging. Nang sa ganun, mas makakakain siya ng maayos. Dali-dali siyang tumungo sa isang puno ng saging na naroroon sa lugar at pagkatapos ay kumuha siya ng dahon. Agad namang binalikan ni Andoy ang lugar kung saan naroroon ang bahay ng anay at saka ipinagpatuloy ang naudlot niyang gawain. Muli niyang binungkal ang bahay ng anay at tuluyan na nga niya yung nasira. Nagsila-basan ang napakaraming anay kung kaya't namulagat ng gusto ang mga mata ni Andoy. Ito na sila. Pambam nila. Kaya sige. Labas na. Bulalas niya. Nagsimulang maglaway si Andoy nung makita niya na ang tataba ng mga anay na nakatago roon. Dinampot niya ang isa gamit ang kanyang dalawang daliri at pagkatapos ay isinubo ito. Sarap! Napadila pa si Andoy nung malasap niya ang kakaibang lasa ng anay. Nawili siya sandali sa panunood sa mga anay. At ilang minuto pa ang lumipas bago niya muling naisip ang kanyang planong ilagay ang mga anay sa dahon ng saging at saka niya yun lalantakan. Iniisa-isang kunin ni Andoy ang mga matataba at naglalakihang anay na tila binibilang pa ang mga to. At saka niya inilagay ang mga yon sa dahon ng saging. Noong nakakarami na siya, napansin niyang gumagapang ang mga anay palabas ng dahon. Kaya naman bigla siyang nagmadaling kainin yun.
Gumagawa pa ng tunog ang kanyang paghabhab sa mga anay, kasabay ng pagtulo ng katas ng mga anay sa bibig niya. Habang patagal ng patagal ang pagkain ni Andoy ng anay, nagsimulang mamula ang kanyang mga pisngi. Subalit hindi naman niya yun pinansin at ipinagpatuloy pa nito ang pagkain. Noong maubos na niya ang lahat ng anay dun sa dahon ng saging, muli niyang nilapitan ang bahay ng anay. May kakaibang amoy siyang nasagap na nagmumula dun sa bahay ng mga anay. Kaya naman, inilapit niya ang ilong niya ron. Kaya pala ang sarap ng anay. Napakabango. Napakabango ng kanilang bahay. Mangha niyang wika. Hinalungkat palalo ni Andoy ang bahay ng anay. At ang bawat makita niyang gumagapang doon ay kinakain niya. Natigilan siya bigla nang mapansin niyang may isang anay na higit ang laki kumpara sa ibang mga nakain niya. Saglit siyang napaisip. Ito kaya ang sinasabi nilang reyna ng mga anay? Tinitigan niya yung maigi. Walang kaano-ano'y may naaamoy na naman siyang napakabango. Inilapit niyang muli ang kanyang ilong sa bahay ng mga anay. At laking gulat niya nung mawari niya ang nasabing samyo ay nagmumula sa reyna ng mga anay. Anong nangyari? Bakit biglang tumalas ang pang-amoy ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niyang gumalaw ang reyna ng mga anay. Biglang nataranta si Andoy. Ayaw niyang makawala pa ang nasabing anay. Kaya naman, dali-dali niya yung dinampot at saka isinubo. Para malasap niya ang sarap ng nasabing anay, hindi niya kaagad nginuya at nilunok yun. Pinakiramdaman muna niya ang galaw nun sa loob ng kanyang bibig. Bigla na lamang napangiwi si Andoy nung makaramdam siya ng sakit dahil sa kagat ng reynang anay sa kanyang dila. Taray! Agad namang ginantian yun ni Andoy. Kinagat niya rin ang anay na nasa loob ng bunganga niya at pagkatapos, nilunok niya agad yun. Napangiti siya dahil sa wakas, naging matagumpay ang kanyang pagkain sa mga anay. Di ko akalaing iinit ang aking katawan dahil dito. Wika pa niya. Pagtayo ni Andoy, ilang segundo pa siyang hindi nakagalaw dahil sa biglaang pagkahilo. Nung mawala na yon, kaagad niyang sinipa ang bahay ng mga anay at saka lang siya umuwi sa kanila. Pagka-uwi ni Andoy, agad siyang naiga. Sobrang init kasi ng kanyang katawan sa hindi niya malamang dahilan. Nakaramdam din siya ng pananamlay. Kaya naman, nagpasya siyang umidlip muna kahit saglit lang. Pagkagising ni Andoy, nagpalinga-linga siya at agad na napabalikwas nung makita niya sa orasan ng oras. Mag-aalasin ko na pala. Ang bilis ng oras. Hindi na ipagpatuloy ni Andoy ang kanyang sasabihin. Bigla kasing nangati ang kanyang tenga, kaya kinamot niya yun bigla. Habang kumakamot siya ay may napansin siyang gumagalaw. Agad niya naman yung pinisa at saka tiningnan. Namilog ang kanyang mga mata nung malaman niya kung ano yon. Anay? 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 Napalunok ng kanyang laway si Andoy. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Lalo na nung kumati ulit ang kanyang tenga na animoy may kung anong gumagalaw sa loob nun. Kinamot niya yun ng kinamot
hanggang sa kumalat ang pangangati sa buo niyang katawan. Napatitig si Andoy sa kanyang mga braso at nakita niyang may mga maliliit na bilugang pantal doon. Saan ko nakuha to? Tanong niya sa kanyang sarili. Umusog si Andoy sa gilid ng kanyang kama para mapadali ang kanyang pagbangon. Nasa gilid lang niya ang kanyang mga kamay ng sandaling yun at nagtaka siya nung meron siyang makapa. Anay! Anay! Agad siyang napatayo dahil doon. Nagkalat ang anay sa kanyang higaan. Sa pag-aakalang nasa pundalang yon nagmumula, agad niya yung hinila. Bigla na naman siyang natigilan nung makaramdam siya uli ng kirot sa kanyang tenga. Sinubukan niyang ipasok ang hinliliit niya sa butas ng kanyang tenga at napanganga siya nang wala sa oras. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang daliri at pagkatapos nun ay may mga nagsipaglaglagang anay mula sa kanyang magkabilang tenga. Kahit na iniisip niyang kainin yun, hindi niya nagawa dahil sa nadamang takot. Ilang sandali pa, nanakit na ang kanyang buong katawan. Kaya naman dali-dali siyang nagubad ng kanyang mga kasuotan. Napatitig siya sa ilang parte ng kanyang katawan na may kung anong gumagalaw-galaw sa ilalim ng kanyang balat. Ang mga maliliit at bilugang peklat sa katawan ni Andoy ay dahan-dahang naging maliliit na bukol. Napahiyaw na lamang sa sobrang sakit si Andoy nung bigla yung pumutok. Lumabas sa lahat ng kanyang sugat ang napakaraming anay. Napako sa kanyang kinatatayuan ng lalaki habang nanginginig sa takot. Inisip niyang baka dahil yun sa pagkain niya ng anay. Pinagmasdan niyang muli ang kanyang tiyan at nakita niya ang mga anay na naglalabas-masok sa kanyang sugat at parang ninangat-ngat ang kanyang kalamnan. Nagkaroon ng napakaraming butas ang katawan ni Andoy. Nagmistulang bahay ng anay na may napakaraming maliliit na silid ang kanyang katawan. Patuloy sa paghiyaw ang lalaki dahil sa hapding dulot nito. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang kirot ng kanyang buong katawan at bigla na lamang siyang nabuwal sa sahig. Napaumol ang lalaki sa sakit at saka humugot ng napakalalim na hangin mula sa kanyang dibdib hanggang sa napanganga siya. Nagsimula nang magsilabasa ng mga anay pati sa kanyang bibig. Pinipilit pang gumalaw ni Andoy ngunit hindi niya kinaya ang ginagawang pagbutas ng mga anay sa kanyang katawan. Gumapang ang mga yon sa lahat ng bahagi ng katawan ni Andoy. At saka pinagbubutas nila ang bahaging hindi pa napakailaman ng ibang anay. Ang kanyang mga mata ay kinain ng tuluyan ng mga maliliit na nilalang, maging ang kanyang utak. Ginawa nilang bahay ang katawan ni Andoy na noong mga sandaling yun ay punong-puno na ng mga butas mula sa kanyang anit ng ulo hanggang sa talampakan. Walang tigil ang paglabas-masok ng mga anay sa katawan niya na animoy abalang-abala at nakikibagay pa sa kanilang bagong tirahan. Makaraan ng ilang araw, nagsimulang magtaka ang mga taong napapadaan sa bahay ni Andoy. Nakakalanghap kasi sila ng nakakasulasok na amoy na parang nanggagaling sa loob ng bahay ng lalaki. At dahil sa buong pagtataka ng mga tao, pinasok nila ang bahay ni Andoy para alamin kung ano ang nangyari. Halos ilang araw na rin kasi nilang hindi nakikita ang lalaki.
Nung makapasok na sila, laking gulat nila nang makita nila ang isang punso sa gilid ng kama ng lalaki. Inusisa nila ang bagay na yun at napagtanto nilang bahay yun ng anay. Hinanap nila si Andoy sa buong bahay. Pero nung hindi nila mahagilap ang lalaki, naisipan nilang balikan ang silid kung nasaan ang punso. At saka nila sinimulang halukay ng bahay ng anay. Laking gulat na lamang nila nung makita nila ang naaagnas at butas-butas na katawan ni Andoy. Hindi man nila lubos na maintindihan kung paano nangyari yun. Pero iisa lang ang hinuha ng mga nakakakilala sa kanya, na marahil ay kumain siya ng anay na naging alaga ng mga hindi nakikitang elemento, kung kaya't ginantian siya ng mga yon. At ang kanyang katawan at kaluluwa ang naging kapalit. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at welcome po sa mga bagong subscriber ni Kudani Akda. At syempre gusto ko lang pong batiin ang mga kaibigan at mga sumusuporta po kay Kudani Akda. Unang-una po sa lahat ang pinuno, sina Anturaya, Kwentong Enteng, ang Hukom, Don Alejandro Stories, ang Mandirigma, Marcado, sino pa ba? Sina Espiritu, Black Maria, Barry Barrera, ang Sundo Horror Stories, ang Manunulat Horror Stories, Gentim Band Stories, ang Supremo, Creepy Pakbet, Pakbet Horror Animation, Pinoy Nightmare Horror Stories, ang Manlalakbay na Manunulat, Tindig Balahibo Stories, Tiktilaok Horror Stories, Kasindak Horror Stories, sino pa ba? Of course, syempre si Ronin Tenebris, ang madalas ko yan na writer. Si Binibining Imahinasyon, Lira Luna, sina Rin Andromeda, Deep Red, sina Kuya Mac, of course, sina Imogen, sina Cecil Rodriguez, sina Lady Athena, sina Marisol Fiestada, sina Dory, sina Irian Afable, Hoodcats, at marami pa pong iba. Kung meron man po akong hindi nabanggit, babawi po ako sa inyo sa susunod. Maraming salamat po at magandang araw at gabi sa inyong lahat.